Paano nga ba mag-apply ng mga benepisyo dito sa SSS, lalo na yung sa maternity benefit at gagawin lang natin yan online. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng makakuha ng up to 70,000 pesos or di naman kaya ay 80,000 pesos para sa mga solo parent dito sa benepisyo ng SSS na SSS Maternity. Ito ay cash allowance na makukuha natin sa SSS kung qualified tayo at may sapat tayong nahulog sa mismong account natin. So, paano nga ba mag-apply? Unang-una pumunta sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. At pwede itong i-access gamit ang cellphone ninyo or computer ninyo. Pag nakita ninyo itong create SSS account or login, i-click lang yan at mag-login na mula dito. I-enter ang user ID at password. Click sign in. At pwedeng mag-login gamit yung OTP na ma-receive sa phone. Or kung na-setup nyo na yung time-based password, pwede rin naman. Mamili lang ng isa dito. At i-enter na ang code. Click login. Ito yung lagi natin makikita kaagad. So, click ko tong I agree. By the way, sa cellphone nyo nga pala, hindi nyo kaagad makikita itong mga menu. Paano makikita ito? Pag nag-login na kayo gamit yung user ID and password, ito yung makikita ninyong view. Merong 3 lines. I-click nyo lang yan at makikita nyo na yung menu, dashboard, member information, na mapapansin nyo ay parehong-pareho sa nakalista dito. At dito, i-click lang ang benefits. Mula doon, makikita nyo na yung parehong listahan na katulad nito. Ang gagawin natin ay maternity benefit. Merong 3 application dito, yung maternity notification, maternity application, at adjustment ng maternity application. Ito yung pinakagagawin natin. Kung sakaling nanganak na kayo, meron na kayo ng requirements, halimbawa birth certificate o yung iba pang requirements, depende na rin sa case ninyo, ito yung dapat gawin. Kailan gagawin yung maternity notification? Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan kung saan dito nalaman nyo na buntis kayo, may proof kayo halimbawa ultrasound, o basta medical records, pwede na kayong mag-notify sa SSS. Hindi pa talaga kayo makakakuha ng cash allowance sa notification. Mag-heads up lang kayo sa SSS kumbaga. Makukuha ang 70,000 pesos or 80,000 pesos or depende sa nahulog ninyo pag na-approve na yung mismong maternity application. Yung adjustment of maternity application, from the name itself, kung sakaling magkakaroon ng karagdagan o pagbabago doon sa nakuha ninyong maternity benefit, dito gagawin yung adjustment. Pero sa atin, ito yung gagawin natin, maternity application, at may mga requirements patungkol dito. Ano-ano yung mga requirements? Katulad ng sabi ko kanina, depende sa case ninyo. Sa SSS kasi, halimbawa nakunan, meron pa ring benepisyo iyon. Sa nanganak, may benepisyo. Pag solo parent, may karagdagang benepisyo yon. O nagkaroon ng fetal death, may benefits din iyon. So basically, nabuntes. And again, depende sa case yung amount na pwedeng makuha. At depende na rin sa case kung ano yung mga requirements. Kapag normal delivery, ang hihingin ay yung birth certificate. Pwedeng galing PSA sa embassy kung nasa ibang bansa pero kailangan ng English translation. Applicable to para sa mga kababayan nating OFW or yung nasa ibang bansa na basically. Pwede rin naman yung certificate of live birth kung yun yung meron pa kayo. Pero kung meron ng PSA, katulad ng sabi ko kanina, pwede rin naman. Para sa ibang cases, yung sa fetal death, may mga certificate din na hihingin dyan. Pwedeng galing sa City Hall, pwedeng galing sa PSA, or sa embassy na may English translation. For miscarriage, ang hihingin naman sa inyo ay yung sa pregnancy test na signed ng doktor o nung health officer sa munisipyo. Kung sakaling wala nun, tinatanggap din naman yung ultrasound, yung proof nung pregnancy, basta may pirma nung doktor. Pwede niyang basahin ito para malaman kung yung dokumento na hawak ninyo ay pasok ba sa requirements na SSS. For solo parent, huwag kalimutan na mag-upload ng solo parent ID. Kasi may karagdagang benepisyo ito. Ito ang may pinakamataas na pwedeng makuha sa SSS maternity benefit. Tinatanggap din yung sa cesarean. Ito yung mga requirements niya. At kung sakali naman na dati may trabaho kayo pero biglang naging voluntary or naging OFW, may karagdagang requirements din patungkol dyan.
So, ang gagawin ko, click ko tong okay, and then, mag-a-apply na tayo. Pero bago yan, siguraduhin na updated yung contact information ninyo. Ano-ano yung sa contact information? Ito yung sa cellphone number or email address na rin. Magkapadala kasi ng notification ng SSS. Pwede rin naman siyang i-access dito sa SSS online account. Katulad nito, nag-apply ako ng DAEM or disbursement account. Para nga naman dito sa ina-apply nating SSS maternity, matatransfer yung pera doon sa bank account. Pero again, kahit makakakuha tayo ng notification sa SSS online account, dapat updated pa rin yung information natin dito. Balik tayo sa benefits and then maternity benefit. Click ko tong maternity application. And then pwede na tayo mag-proceed. Pero tandaan, bukod sa contact information, siguraduhin na meron kayong disbursement account. Ano ba tong disbursement account? Ito yung pag-enroll ng bank account sa SSS, kung saan kapag meron tayong mga loans or claims katulad ng benefits dito sa SSS, dito na itatransfer sa disbursement account natin yung pera. Dito, Maya Bank yung naka-enroll, ibig sabihin, sa account number na to matatransfer yung tiniklaim nating SSS maternity benefit. And kung wala pa kayo nito, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video, stop nyo muna yung panonood nito. Mag-enroll muna ng disbursement account bago mag-proceed sa pag-claim ng kahit anumang benefits or kahit ng loan. And since meron na ako, balik tayo sa SSS maternity benefit, meron na tayo ng mga requirements na nasabi ko, so pwede na tayo mag-proceed. 4 na step ang pagdadaanan natin. Ilalagay dito yung date of contingency o kung kailan ba nangyari yung panganak or miscarriage or yung emergency termination of pregnancy or ETP. Number of pregnancies, pang-una, pangalawa, pangatlo. So, ilagay natin dito yung date. Ito ay halimbawa lamang, naglagay ako ng date dito at kung pang-ilan na ba siya. Kung una, ilalagay dito yung number 1. Kung pangalawa, obviously, ilalagay lang natin kung pang-ilan na ba siya. Click natin yung next. By the way, before we proceed, just in case na mali yung nalagay nyo rito, halimbawa, 1. Click natin yung next. Magkakaroon yan ng error. Meron kasing record ng SSS kung nakakailang claims na kayo. Ulitin lang natin. Click ko tong next ulit. So, nag-proceed na tayo. This time, type of delivery. Again, depende sa case or delivery ninyo kung magkano yung makukuha ninyo. Halimbawa, sa live birth tayo, mamimili kung solo parent ba or hindi. I-on-check ko to kasi hindi naman solo parent. Pero kung solo parent kayo, pero solo parent ID, i-check lang ito. With allocated leave credits, number of allocated leave credits 1 to 7. Ito ay para sa mga employed na SSS members. Ibig sabihin, willing ba kayong ipasa yung credits ninyo, yung leave credits doon sa spouse ninyo o kung sino man yung mag-aalaga sa inyo. Kung sakaling wala namang ganon, i-leave lang to as unchecked and then pwede na mag-proceed. Pero just in case na ang case ninyo ay miscarriage, i-check lang to. Or stillbirth or fetal death, i-click lang tong part na to. Balik tayo sa live birth. And then, disbursement account. Nakita agad ng SSS na may naka-enroll na akong bank account. Check natin yan. And then, already separated from employee. So, check din natin to. And then, pipiliin dito yung last employer mo bago yung delivery, miscarriage, or ETP. So, mamili lang tayo dito. By the way, para makasiguro na tama yung record ninyo, balik tayo sa member information, member details. Pag nag-scroll down kayo sa bandang baba, ito yung coverage history. Nandito yung mga employer na naguhulog sa SSS account ninyo. Matatandaan, ito yung kinakaltas sa sahod ninyo. So, balik tayo dito. I-highlight ko lang din na ito ay sasagutan lamang or i-check lamang kung within the employment period ka or within the 6 months period from the date na humiwalay na kayo or umalis na kayo sa kumpanya. Pero kung more than 6 months na yung pagkakaalis nyo dun sa company pinagkatrabahuhan ninyo, ibig sabihin hindi na kayo nagkatrabaho ng more than 6 months, hindi na kailangan ito i-check. Proceed tayo, click ko tong next. This time, ito yung requirements makikita natin sa bandang taas, proof of child's birth. So, PSA record or pwedeng sa City Hall. So, pwede na mag-upload dito. Sa cellphone ninyo, i-tap nyo lang para makapag-upload ng image or picture dito nung birth certificate. So, nakapag-upload na ako. Click ko na tong next. I-review lahat ng information. So, number of days, 105. Nakuha yung maximum na benepisyo, 70,000 pesos. Again, kung solo parent, 80,000 pesos ito. So, pwede natin subukan. Bumalik ako sa previous step. Solo parent yung nakalagay dito. And then, click ko na yung next.
And then, upload lang tayo. And then, click ko yung next. Kung mapapansin nyo, naging 80,000 pesos to. Mas malaki talaga kung solo parent. Magandang benepisyo ito para sa mga single parent, karagdagang cash allowance na din. Pero, paano naman kung miscarriage? Piliin natin tong isa. Click ko tong next ulit. Ito yung magiging benepisyo. Ang maximum naman yan ay 40,000 pesos. Pag pipiliin natin ay stillbirth or fetal death, try natin. Click ko yung next. And then, ang makukuha din natin ay 40,000 pesos. So, yun yung mga maximum for each cases. Yung sa fetal death or miscarriage, 40,000 pesos. Solo parent, 80. Pero kung live birth, 70,000 pesos naman para dyan. Okay na tayo. Scroll down lang sa pinakababa. I-check tong certification. Ito yung nagsasabi na totoo, accurate, or hindi peke yung mga documents at information na pin-provide mo. Click natin tong next. And ganun lang kabilis, 4 steps, pero right away, ang sabi dito, you have successfully submitted yung maternity application. Andito yung transaction number. Click natin tong done. At dito sa unang page kung saan tayo nag-a-apply, nakalagay dito sa inquiry yung ina-apply natin. In progress ito. So, hintayin yung magiging update from SSS about dito sa application natin. Check your email, check din yung text. Depende kasi kung kailan nyo ito pinapanood, baka magbago yung way ng pag-update ng SSS. Or pwede rin naman dito sa notification section nila. So, para sa next step, kung ano yung nangyari, kung nagkaroon ba ng kahit na anong problema dito sa application natin, pwede nyo nang i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!